Tayo po ay makakaupo na. Mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Di po tayo ay magpapatuloy sa ating tema. Yun po yung breakthrough, peace that brings new beginning. Napaka sarap po at napakaganda na ibinigay po itong tema na to sa atin beginning this year po, yung January. Kasi biblically, even si Jesus, lagi niyang inuunang ibigay yung kapayapaan sa ating mga puso para po sa lahat ng ating kakaharapin, ay magiging matatag tayo, unshakable. Sa lahat, itong panibagong taon na to, marami pa tayong pagdadaanan bago ito matapos. We have 360 days more to go. Kaya yung Panginoon napakabuti, na talagang itinatalaga niya, nilalagak niya sa ating mga puso yung kapayapaan para anything, anuman yung ating maranasan, ay payapa po tayo sa piling ng ating Panginoon. Now, this morning, I want to share with you yung ating pong pag-aaralan. Ang ating pong title ay The Anatomy of God's Peace. Medyo, nababasa niyo po ba? The Anatomy of God's Peace. Ang ating teksto ay matatagpuan sa 2 Thessalonians chapter 3, verse 16. Now, be with me. Medyo mahaba po ito, pero bibilisan lang natin. Ang sabi po ng Thessalonians 3:16, Now may the Lord of peace Himself give you peace at all times and in every way. Yan po yung gagawin ng Lord sa atin itong panibagong taon ng ating buhay. The Lord be with all of you. Anatomy means the structure of something, how its parts are formed, arranged, and work together as a whole. Originally, the word anatomy refers to the study of the parts of the human body. Doon po siya naka-refer, And ngayong araw na to, pansamantala, gagamitin po natin siya figuratively to explain the inner structure of an idea or system or truth. A simple definition of anatomy means breaking something down to understand how it works. Yung God's peace, dahil yun po yung ating topic ngayon, and our title is The Anatomy, yun po yung ating pag-aaralan, yun po yung focus ng pag-aaralan natin. It's more on understanding God's peace. A classic example of the anatomy, like the anatomy of the human body, like yung bones, yung organs, yung muscles, etc. Ang pinag-aaralan po ron ay kung paano yung lahat ng ginawa ng Diyos sa ating katawan, ano yung mga function niya, saan siya nagmula, bakit nag-work siya together para po sa ikabubuti ng ating katawan. Ganon kabuti yung ating Diyos. And another classic example is the anatomy of a problem. Meron siyang causes, meron siyang effects, at syempre, ang napaka-importante ay yun pong solutions. Yun po yung anatomy ng problems. Now, when it comes to the anatomy of God's peace, its source, yun po yung ating unang pag-aaralan, yung provenance, saan ba siya galing, and ano yung reason, yung purpose. Bakit kaya binibigay ng Diyos yung peace, and yung effect, ano naman yung kanyang effect, or yung power, sa ating mga buhay. Now, when we say the anatomy of God's peace, we are saying we are examining where God's peace comes from. Why God gives it to us and how it works in our lives. Yun po yung mga importante doon. Dapat alam mo kung saan yung source, sino yung source ng kapayapaan na to. Dapat alam natin kung ano yung purpose. Lahat ng bagay may purpose dito sa mundong ito. Including our lives. Yun yung pinakamatinding tragedy na mararanasan natin sa ating buhay. Hindi yung death. Yung buhay ka pero hindi mo alam kung ano yung purpose mo, bakit ka nag-i-exist. And the last thing is the power. Ano yung effect? Ano yung power ng peace? Paano natin ito gagamitin? Ano yung magiging impact
ng kapayapaan na to sa ating buhay, spiritual, and physical. No? Etong peace na to talaga, yung pag naintindihan natin yung power, hindi lang siya merong matinding effect sa ating spiritual life. Meron din siyang matinding effect sa ating physical life. No? Kaya samahan niyo ako ngayong umagang ito, stay with me, no? At ating pong pag-aaralan yung topic na to, the anatomy of God's grace. And number 1, no? Ating pong puntahan at pag-aralan yung the provenance of peace. No? Provenance means origin or source. No? Saan ba? Sino ba yung source ng kapayapaan? No? In 1 Corinthians chapter 14 verse 33, sabi po rito, for God is not a God of confusion, no? But of a peace. No? Peace has a source. No? It does not begin with circumstances. Hindi siya nagsisimula dun sa mga nangyayari or event or circumstances sa ating buhay or even sa success. No? Hindi porque successful ka, meron ka ng kapayapaan. Maraming mga successful na nakita ko. No? A classic example is yung anak ni Miriam Defensor Santiago. No? Hindi naman natin inaatake or binabash. No? Pero itong mga to ay nandun sa kanila yung wealth, nandun sa kanila yung napaka-popular ng family na to. No? Pero winakasan niya. No? Siya mismo yung nagwakas ng kanyang buhay. So ibig sabihin, even yung success or yung wealth, hindi siya batayan, no? Para magkaroon ka ng kapayapaan. No? Or silence. No? Hindi porket tahimik ang kapaligiran, no, ng buhay natin ay meron ng kapayapaan. No? Peace begins with God. Yung tunay na kapayapaan ay nagsisimula sa Diyos. No? Yun nga yung sinasabi ng 1 Corinthians chapter 14 verse 13. Bakit? No? The providence of peace. Peace comes from the nature of God. No? God does not merely give peace. Hindi lang siya basta nagbibigay ng peace. Siya mismo, yung kapayapaan, sabi ng Judges chapter 6 verse 24, the Lord is peace. No? So hindi lang talaga yung Diyos ang pinanggagalingan, kundi siya mismo yung ating kapayapaan. No? Hindi lang siya basta word. Hindi lang basta dinidistribute ng Lord sa ating mga puso. Kundi every time na nangangailangan tayo ng kapayapaan, siya mismo yung nandyan para maging payapa yung ating kapaligiran. Amen po ba? Ganun po kaputi yung ating Panginoon. If peace depended on life being easy, walang makakakuha nito. Kung ang kapayapaan ay kung yung buhay ay payapa at maayos at paisi-isi lang, walang makakakuha nito, no? Because peace comes from God's nature, it can exist kahit doon sa chaos ng ating buhay. Any turmoil na meron tayo, mag-i-exist yung ating Panginoon. No? Kaya yung peace, no, yung God's peace, hindi lang yan kapag payapa ang buhay. Doon natin mararanasan, no, yung kapayapaan na nagmumula sa Diyos kapag nandun tayo sa kalagitnaan ng chaos sa ating buhay. Peace comes also through relationship, not religion. No? Peace is not earned by good works. Hindi ito porque mabuti ka. I'm not saying masamang gumawa ng mabuti. No? But hindi ito galing dito. No? It flows from reconciliation with God. Kahit na anong kabutihan ang gawin mo sa mundong ito, unless tanggapin mo si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas, ma-reconcile ka, no, sa Diyos. Kasi nga nung nagkasala ang tao, nahalayo tayo lahat sa Panginoon. Lahat ay nagkasala at walang nakaabot sa kalwalhatian ng Diyos. No? Pero napakabuti ng Panginoon. No? Ibinigay ni Kristo yung kanyang buhay sa krus upang tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan, upang tayo ay ma-reconcile sa ating Diyos. Sabi ng Romans chapter 5 verse 1, since we have been justified through faith, we have peace with God. No?
Na-justify tayo sa pamamagitan ng ating pananampalataya. If you believe, no? Talagang nung nanampalataya tayo, tinanggap natin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas, binigyan tayo ng kapayapaan ng Diyos. Ano yun? Kapayapaan ng Diyos na anuman ang mangyari sa iyong buhay, no? Itong beginning of this year, no? Pagkatapos na ito, may February hanggang December, marami tayong mararanasan. Pero inuna nang ibigay ng Diyos yung kapayapaan sa ating buhay. Para hindi tayo matinag. No? Many people want the benefits of peace without the Lord of peace. Paano kaya yan? No? Gusto lahat ng tao ng kapayapaan eh. Walang may gusto niyan. Ako mas pipiliin ko yung kapayapaan sa aking puso. Kesa sa anumang yaman ng mundong ito. Kasi ilang beses nang pinatunayan ng Diyos na ang kayamanan or even success or even yung popularity sa mundong ito ay hindi magbibigay ng kapayapaan sa tao. Diba? Yun nga kahit na mayaman ka pag nagkasakit ka. Diba? I mean, si Alexander the Great, a classic example. Talagang yung pagko-conquer niya, wala pa rin siyang kapayapaan eh. Diba? Kasi nga wala siyang Lord of Peace sa kanyang puso. True peace begins when sin no longer separate us from God. Pag na-separate na tayo ng Diyos, no? When we accepted Christ, if we are justified, no? Pag na-justify na tayo ng Panginoon, yung sinasabi ng Romans chapter 5 verse 1, meron na tayong kapayapaan sa harapan ng ating Diyos. No? Napakabuti ng Lord, no? Palakpakan natin yung ating Panginoon. Hallelujah. Peace comes through the presence of Christ. No? That is another thing. Jesus did not promise a peaceful world. No? He promised His peace. Sabi ng John 14:27, peace, I live with you. No? Yung Panginoon, kinakausap tayo. No? Peace, I live with you. My peace, I give you. I do not give to you as the world gives. Do not let your hearts be troubled and do not be afraid. Yung Panginoon mismo, siya mismo, ibinibigay niya sa atin. Kaya nga, pag meron kang Lord of Peace, nasa iyo yung kapayapaan. Sino yon? Yung Lord of Peace, si Jesus Christ. No? My peace I give you. No? I do not give to you as the world gives. Yung binibigay ng mundong ito. No? Kaya huwag mong kainggitan, ano man yung kinaingitan ba yung kapitbahay mo, marami siyang sasakyan, meron siyang magandang bahay. Hindi po yan yung ibinibigay sa atin ng Panginoon. But hindi po masamang magkaroon ng mga ganyan kung nakuha mo sa mabuting paraan. Pero ang pinaka-importante, the most important thing na ibinibigay ng Diyos sa kanyang mga anak ay yung kapayapaan sa ating mga puso. No? Kasi yan yung hindi kayang i-shake ng kaaway sa ating mga buhay. No? True peace begins when sin no longer separates us from God. No? Peace is not the absence of storms. No? Yung kapayapaan ay hindi siya yung wala tayo dun sa storms ng ating mga buhay. Peace is the presence of Jesus in the boat. Ibig sabihin, hindi porke nasa Panginoon tayo, hindi na tayo makakaranas ng storm. Hindi na tayo makakaranas ng dens, lions of dens, no? Like si Daniel, di ba? Nilagay siya ng Panginoon doon para patunayan kung gaano makapangyarihan ng Diyos. No? Minsan dumarating tayo sa buhay natin na punong-puno tayo ng storms, na parang ang tingin natin hindi na tayo makakatawid. No? Minsan nandun tayo sa buhay natin na para tayong nasa lions den, na anytime pwede tayong lapain, pwede tayong sirain. Pero pag meron kang kapayapaan sa ating Panginoon, yung nagmumula sa Diyos, no? Kahit na anong dumating sa buhay natin, alam natin na yung Diyos nandyan sa puso natin, sinasamahan tayo at hindi tayo pababayaan, hindi tayo iiwan. Amen po ba? Peace comes through the work of the Holy Spirit. Peace is not self-produced. It is Spirit-produced. Hindi natin kayang i-produce to.
hindi rin kayang bilhin ng kahit na anong yaman ng mundong ito. Galing to sa banal na Espiritu. Sabi ng Galatians 5:22, the fruit of the Spirit is love, joy, peace, and so on and so forth. So galing siya sa banal na Espiritu. Ang Holy Spirit na kasama natin, kahit saan tayo naroon, ang Holy Spirit na naririto ngayon, siya yung nagbibigay ng joy, siya yung nagbibigay ng love, kaya nga tayo maibigin. Siya yung nagbibigay ng kapayapaan sa ating mga puso. You cannot manufacture peace by willpower, kahit na anong gawin mo. No? Para maging payapa ka, hindi mo makukuha yan. No? Peace grows when the Spirit rules the heart. No? Kaya kailangan, no, yung ating puso, no, ay dapat ang nag-rule, hindi na tayo. Kasi idolatry yun eh. Akala nyo yung idolatry, yung pagsamba lang sa mga santo, mga bato, no? Diyos-Diyosan, hindi po. No? Ang pinakamabigat na idolatry, na hindi natin minsan naniniglect natin, ay yung sinasamba mo na yung sarili mo. Sa paanong paraan? Hindi mo na sinusunod yung gusto ng Diyos. Ang sinusunod mo na yung sarili mo. No? Kaya tayo nawawala yung kapayapaan sa ating mga puso. Dahil pinababayaan natin na tayo yung mag-rule, pero pag ang Holy Spirit ang pinabayaan natin na mag-rule sa ating puso, no? Lahat ng gusto ng Diyos, yun yung sinusunod natin. Regardless kung hindi ito sumasang-ayon doon sa mga plano natin, regardless kung hindi ito sumasang-ayon sa gusto nating pamumuhay. No? Ganun po yan. Peace is sustained by trust in God sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa Diyos. The source of peace is God. Kanina, malinaw po yan. Doon po sa unang topic natin, no? Sa unang punto. But the flow of peace depends on trust sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Sabi ng Isaiah 26:3, you will keep in perfect peace. Dito, ang bigat ng sinabi, no? Kay Isaiah, perfect peace. No? Those whose minds are steadfast. Kaya dapat lahat ibinibigay natin yung ating pananampalataya sa ating Diyos. A divided mind leads to a disturbed heart. Kapag divided yung isip mo, no? Magulo, nadidivide din yung puso mo, nalilito ka, nagkakaroon ka ng confusion. A focused trust, kanino? Sa Diyos, releases lasting peace. Hindi to temporary. Lasting, eternal peace to na ibinibigay ng Diyos sa atin. Now, the provenance of peace is not the world. Hindi yung mundong ito, no? Not money. Hindi rin yung pera. O anumang meron sa mundong ito. Not control. Even yung power na ibinibigay ng mundong ito, no? Hindi po yan. Not certainty. Yung kapag silence, kapag payapa yung buhay, o kaya kahit na uncertain, hindi po yan yung nagbibigay ng kapayapaan. No? Peace comes from God alone, through Christ, by the Spirit, and is sustained ng ating pananampalataya. Now, if you want lasting peace, stay connected doon sa ating source. Amen po ba? Sino yung source? Sino yung source? Si Jesus, yung ating Panginoon, yung ating Diyos. Siya yung source ng lasting peace na gustong-gusto nating makuha at makamit. Kaya huwag po tayong bibitaw sa ating Panginoon. No? Dapat lagi tayong connected. Dapat lagi tayong naka-charge. No? Para tayong cellphone, nauubos, nalulobat, pero kapag nakakonect, para mag-charge, nare-recharge tayo. Kaya dapat tayo we stay connected. Huwag nating bunutin yung ano. No? Hindi bali nang ma-over ka ng presensya ng Diyos kesa ng galaw ng mundong ito. Dahil pag nasa Diyos ka, siguradong yung kapayapaan mo, laging nandun. Amen po ba? Palakpakan nga natin yung Lord. Number 2,
Kanina we talk about the provenance or the source of the peace. No? Now let's talk about the purpose. What is the purpose of peace from God? Peace is not merely the absence of trouble. Kanina pinag-usapan natin, no? It is the presence of God's order, assurance, and direction in our lives. No? Yung direction ng ating Panginoon, yun yung magbibigay ng kapayapaan sa atin. In the Bible, peace means wholeness. Nothing missing. Nothing broken. Kumpleto, no? Ano-ano yung mga key ng purpose ng peace sa ating mga buhay? Number 1, peace guards the heart and mind. Una, binabantayan ng Diyos, ginagwardyahan, iniingatan, pinoproteksyonan yung ating puso at yung ating pag-iisip. Yan yung very vital, no, sa atin. Kaya nga, physically, kapag may problema tayo sa heart, o kaya tumama rito yung anumang bagay na pwedeng maapektuhan yung ating puso, namamatay ang tao. No? Even dun sa brain, no? Spiritually, ganun din tayo pinoprotektahan ng ating Diyos. He guards our heart and mind. Sabi ng Philippians chapter 4 verse 7, and the peace of God will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Now, peace acts like a spiritual shield. It protects us from fear. Yan yung ginagamit ng palaso or weapon ng kaaway. It attacks our hearts, yung fear, and our minds. No? Anxiety, anger, and confusion. So we can think clearly and trust God even in difficult season. Kaya nga, kapag dumarating tayo sa anumang pagsubok, no? Ang unang ini-inject ng kaaway sa atin ay yung takot, yung fear. Now, kapag nagkaroon ka ng fear, magkakaroon ka na ng confusion, lalo na pag natatabunan na yung faith mo, diyan nag-i-start yung anxiety, depression, nag-iisip ka na ng kung ano-ano. No? Marami nang pumapasok. Even yung anger, no? Pagka nagkaroon ka ng anger sa puso mo, no? Nandiyan na yung, ay, kahit anong mangyari, hindi ko patatawarin itong tao na to. No? Pero ang problema, pag hindi ka marunong magpatawad, paano kang patatawarin ng ama mong nasa langit? Di ba? Hanggang sa pag yung anger mo, nagiging hatred, lumalalim, nakakapag-isip ka na ng kung ano-ano, nakakapag-isip ka na gawin to sa kapwa mo. No? Kaya nga pinoproteksyonan ng Diyos yung ating minds at yung ating heart. No? Nagiging spiritual shield, yung peace ng Panginoon, dito sa mga bagay na to. No? So we can think clearly para hindi tayo malayo sa ating Diyos. Number 2, peace aligns us with God's will. Yung kapayapaan ng Diyos ang nag-a-align dun sa kalooban ng ating Panginoon. Hindi na yung kalooban ng mundong ito o yung kalooban natin sa ating mga sarili ang nasusunod, kundi yung kalooban ng Diyos para sa atin. Sabi ng Colossians chapter 3 verse 15, let the peace of Christ rule in your hearts, since as members of one body you were called to peace and be thankful. Peace is a guide. No? Yung kapayapaan ng Diyos nagiging guide when we walk in God's will. Kapag lumalakad tayo sa kalooban ng ating Panginoon. Peace confirms our direction. No? Kapag payapa ka, kapag nandun yung trust mo sa ating Lord, no? Yun yung nagiging direction mo. No? When peace is absent, kapag wala itong kapayapaan ng Diyos, God may be calling us to pause, pray, or realign. No? Halimbawa, gulong-gulo ka na, na-overwhelm ka ng problema. Just pause for a moment. Naalala ko dati nung nasa Saudi ako, meron kaming malaking problema. No? Sa isang material namin na kapag hindi dumating, mag-shutdown yung planta. And magiging malaking losses sa company. Nag-meeting kami. Then after the meeting, punta ako doon sa table ko. Pero nag-pause ako sandali kasi imposibleng mangyari. Bumalik ako doon sa conference, I pray. Nire-align uli ng Diyos yung pag-iisip ko after ko mag-pray. No? And sa kapangyarihan ng Diyos, no, biglang tumawag sa akin yung purchaser namin doon sa head office na
within 3 days, 4 days, darating yung shipment. Basta within the week. Samantalang yung unang pinag-uusapan namin is madidili siya ng 15 days. So gulong-gulo yung isip ko kasi ako yung nasa logistics eh. Pero nirealign ako ng Panginoon. At kumilos yung Diyos. Talagang wala namang imposible sa Panginoon. I don't know kung nagkamali sila ng estimate, kung nagkamali sila ng information, but one thing is for sure, ano man yung nangyari, nawala yung pangamba, nawala yung kaguluhan, nirealign ng Diyos yung pag-iisip ko, ibinilik ng Diyos yung aking pananampalataya sa Kanya, at kumilos yung Panginoon, nandun yung solusyon. The problem is hindi yung madidelay yung shipment. The problem is nawawala minsan tayo sa sirkulasyon sa ating Panginoon. Because of fear, because of anxiety, na kung ano-ano. Yung pumapasok sa isip natin kapag dumadaan tayo sa anumang pagsubok. Kaya minsan pinadadaan tayo ng Diyos sa ganung pagkakataon. Napakabuti ng Panginoon. Kaya then I realize na hindi pala yun yung problema talaga. Maaring nagkamali sila ng calculation or misinformation. Pero ang problema pala is dapat kapag dumating yung problema sa buhay natin, let's pause, sit down, pray to God para ma-realign ng Diyos yung ating pag-iisip sa Kanya. Amen po ba? At doon kikilos yung Panginoon sa ating buhay. I don't know kung ano yung pinagdadaanan nyo ngayon. Hindi ko alam gaano man yung kabigat. Pero maniwala kayo, kapag ginamit nyo yung kapayapaan ng Diyos, that is the purpose kaya binibigay sa atin ng Diyos yan. Kikilos yung Diyos sa palagay nyong imposible, nagiging posible sa ating Panginoon. Amen po ba? Hallelujah. Palakpan nga natin muli ang ating Panginoon. Hallelujah. Number 3, peace strengthens faith in trials. Kapag dumaraan daw tayo sa pagsubok, lalong nai-strengthen yung ating pananampalataya. So, ang trials pala, kaya pinapadala ng Lord, ay para lalong maging matatag, para ma-upgrade yung ating pananampalataya. Sabi ng John 16:33, in me, you may have peace. In this world, you will have trouble. But take heart, sabi ni Jesus, I have overcome the world. Tignan niyo itong talata na to. Bago sinabi ng Diyos na in this world, you will have trouble. Meron ba ditong walang problema? Exempted ba ang mananampalataya when we accepted Christ as our Lord and Savior, hindi na tayo magkakaroon ng anumang problema or chaos sa ating buhay? Hindi po, Pero dito, sa John 16:33, bago sinabi ng Lord na in this world you have trouble, you will have trouble, inuna niya munang ibinigay yung kapayapaan. In me. Pag nandito kayo sa akin, meron kayong kapayapaan. Dito sa mundong ito may trouble. Pero meron na kayong kapayapaan na nagmumula sa akin. Yung kapayapaan ng Diyos na hindi tayo kayang i-shake ng anumang problema o bigat na ating mararanasan. Sometimes, I understand. Kasi ako nakakaranas din ako ng ganan. Minsan talagang sinishikin tayo ng kaaway. Minsan nabibend tayo. Pero hindi tayo kayang i-break ng kaaway. Why? Kasi meron tayong peace na nagmumula kay Jesus na nasa ating mga puso. Amen po ba? Palakpakan nga natin si Lord. Hallelujah. Peace doesn't remove problems. It gives us confidence in the middle of them. Binibigyan tayo ng kumpiyansa, ng confidence ng Panginoon sa kalagitnaan ng ating mga nararanasan. It reminds us that Christ has already overcome what we are facing. Victorious ka na. Kapag dumating yung pagsubok sa buhay mo at parang sinasabi mo, Lord, bakit ako? Ano ba to? Hindi na ba to natatapos, Lord? Ini-inject lang ng kaaway sa iyan. Ang katotohanan ay sabi ni Jesus, I have overcome the
the world. Kung sinasabi mong anak ka ng Diyos, kung sinasabi mong tinanggap mo si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas sa iyong puso, victory ka na rin sa lahat ng problema na mararanasan mo o nararanasan mo ngayon sa iyong buhay. No? Ang kailangan lang natin gawin is i-claim na lang natin yung victory. Huwag kang makipaglaban doon sa hindi mo naman laban at hindi mo kayang labanan. No? Laban to ng Diyos. Victorious na si Jesus. Ano ka? Kung si Jesus nga victorious tapos ikaw sasabihin mo talunan ka, victory na rin po tayo sa lahat. No? Hindi aalisin ng Diyos yung gabundok na problema sa buhay natin. Pero during journey, para makatawid tayo sa bundok na yon, kasama natin yung Diyos every step of the way. Bakit? Kasi may tinuturo yung Diyos sa ating buhay habang dumadaan tayo sa ganung pagsubok. Na kung hindi mo natututunan yon, uulit at uulit yan. Pansin nyo, di ba? Parang nangyari na to, tapos mangyayari ulit. Why? Kasi hindi mo sinusunod o hindi mo pinakikinggan yung itinuturo ng Diyos dun sa dumarating na uncertainty sa iyong buhay. John 16:33, remember this verse, no? This is one of my favorite. In me you have peace, in this world you have trouble. Opposite. No? Peace, number 4, reflects Christ to others. Pag meron kang kapayapaan or payapa ka sa iyong buhay, nag-reflect yan si Kristo sa buhay din ng ibang tao. In Matthew chapter 5 verse 9, sabi rito, blessed are the peacemakers, for they will be called children of God. Taas nga yung kamay ng mga anak ng Diyos. Sino ba yung mga children ng Diyos? Sige, wag po tayo maiya. No? Di ba? Children of God. What a powerful word from the Bible. No? We are children of God. Kaya dapat tayo peacemakers. No? And we are blessed. No? Blessed are the peacemakers, for they will be called children of God. Our peace becomes a testimony. No? When others see calm in chaos, pag nandun tayo sa chaos ng ating buhay, tapos kalmado tayo, meron tayong kapayapaan ng Panginoon, nagiging mabuti tayong testimonya sa harapan ng ibang tao, lalo na doon sa mga hindi mananampalataya. Ano kayang meron dito kay Brother Raul? No? Nasa kagwapuhan niya, pinagkakaguluhan siya ng mga... Pero meron pa rin siyang kapayapaan. No? Ano kayang meron kay Brother JB? Na kahit punong-puno siya, no? Meron siyang mga pinagdadaanan, meron siyang problema. Pero nandyan pa rin siya sa presence ng Diyos. Binabanggit pa rin niya yung Panginoon. I-share niya pa rin yung gospel. Kasi yun yung gusto ng Panginoon. Kung anak ka ng Diyos, dapat peacemaker ka. No? Iba pa rin yung kapag ikaw naman yung inaatake. No? Peacemaker ka pero ina-attack ka naman. No? Iba pa, ano yung gagawin ko? Kuya Randy, pag ako naman yung ina-attack. Pero ang sabi ng Lord, blessed are the peacemakers. No? For they will be called children of God. Let God fight our battles. No? Sabi ng Lord, vengeance is mine, says the Lord. Sabi ng Lord, love your enemy and pray for those who persecute you. Ang bigat na. Hindi mo inaaway ka, pero sabi ng Diyos, kailangan mo mahalin. Wala ka namang sinasabi sa mga tao na to, pero pinipersecute ka, pero sabi ng Diyos, pray for those who persecute you. And that is for our own benefits. No? So peace, reflect Christ to others. Pag ganun yung ating puso, we are peacemakers, it reflects. Lalo na doon sa mga mananampalataya. Hindi mo na sila kailangan yayain sa church. No? Sila mismo, sasama sa'yo, gusto nilang malaman ano yung meron sa church na yan. Bakit dati ganito siya, pero iba na siya ngayon. No? Peace prepares us to live with purpose.
No? In Isaiah chapter 26 verse 3, you will keep in perfect peace those whose minds are steadfast. No? Peace frees us from inner turmoil so we can focus on obedience, service, and calling. A restless heart cannot fulfill a divine mission. Totoo naman yan. No? Pag wala kang kapayapaan, hindi mo makikerry. No? Hindi mo masusunod, wala kang obedience, mawawala yon, at hindi mo magagawa kung ano yung pinagagawa ng Diyos. Kung ano yung purpose ng Panginoon sa'yo. Bakit nakilala mo siya? Bakit ka nandito? Hindi mo magagawa. No? Bakit? Kasi nga, wala kang kapayapaan sa puso mo. No? Gulong-gulo ka. Lagi ka na lang nakukonfuse. No? Peace is not luxury. It is a necessity. Next slide. No? Peace is not luxury. It is a necessity for spiritual growth. Jesus did not promise a problem-free life. Walang pinramis yung Panginoon na ganun sa atin. But He promised peace-filled hearts. No? Yung kapayapaan na mapupuno yung ating mga puso. Yun yung ipinangako ng Diyos sa atin. Peace is God's gift so we can live steady, love deeply, and serve faithfully no matter the season. Ano man yung dumating sa ating buhay. Kapag meron tayong kapayapaan, makakapag-serve tayo ng maayos sa Lord, faithfully, we can love deeply, kahit na yung hindi mga kaibig-ibig, iibigin mo, kahit na hindi mga kapatapatawad, patatawarin mo. No? Because you have peace in your life. And makakapamuhay tayo ng maayos at may kapayapaan sa ating buhay. Why? Because dun sa peace ng Panginoon na ibinibigay sa atin. Amen po ba? Palakpakan natin si Lord. No? Number 3, last. No? Napag-aralan natin yung source, yung provenance, and next is yung purpose ng peace. Now let's go to the power. Sabihin mo nga, power. Yan. Let's talk about the power of peace. No? Peace is not weakness. Hindi porke nagpapakumbaba ka, hindi porke meron kang kapayapaan, mahina ka ng tao. No? It is strength under control. Peace is not escape. It is stability in the storm. No? Yung kapayapaan, kaya ka nagiging steady, anumang storm na dumating sa buhay mo. The power of peace comes from who gives it. Kung sino yung nagbigay. Yun yung power ng peace. No? Not from what we feel. Hindi yung kung ano yung nararamdaman mo, naranasan. In John 14:27, basahin ulit natin yung verse na yun. Peace I leave with you, my peace I give you. Do not let your hearts be troubled. No? Pag yung peace, sinasabi ng Lord, ibinigay ko na sa inyo yung peace. No? Hindi yung peace ng mundong ito, kundi yung peace na nagmumula sa akin, wag nang magkaroon ng trouble sa inyong mga puso. No? Peace has the power to silence fear. No? Yun yung kapangyarihan ng peace. Kaya niyang i-silence yung fear. Yung fear, pag meron tayong mga problema, napakaingay. Fear is loud. Anxiety is aggressive. And depression, grabe, no? Pupukpukin ka. Hanggang sa masira na yung ulo mo kaiisip. Lahat yan nagsisimula sa fear na ini-inject ng kaaway sa ating mga puso. But when peace of Christ enters sa ating mga buhay, even nandun ka sa buhay na talagang ang labo na makalabas ka. Nandun ka sa sitwasyon na pag tinitingnan mo sa harapan ay parang hindi ka makakadaan. Impossible. Nandun ka sa likuran, paglingon mo, parang impossible na mangyari like the Israelites. No? But when the peace of Christ enters, fear loses its authority. No? Nawawala yung authority ng fear kasi nagiging payapa ka. Why? Kasi ito yung sabi ng Lord. Isaiah 41:10, do not fear. Sabi mo nga sa katabi mo, do not fear. I am with you. No? Do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I
your God. I will strengthen you. I will help you. I will uphold you with my righteous right hand. Grabe yung Panginoon, no? It's easy to say na sinasabi ng Romans na, if God is with me, who can be against me? If God is for us, who can be against us? Not even death, no? Not even anxiety, any problem cannot comfort us. No? Dahil hindi tayo pababayaan ng Diyos. And this is the promise of God. Faithful promise of the Lord sa bawat isa sa atin. What fear shouts, peace overrides. Ano yung sinisigaw ng fear sa inyo? No? Wala ka ng pag-asa. No? Wala na. Hindi na masusolusyonan yan. Yung sakit mo, no? Nilalagnat ka. Bukas, pag-check up mo sa doktor, cancer na yan. Yun yung ini-inject ng fear sa puso natin. Pero ino-override yan ng kapayapaan na nagmumula sa Diyos. Amen po ba? What panic accelerates, peace slow downs. No? Pag yung panic talagang lumalakas yung tibok ng dibdib mo, parang nag-uunahan yung, parang may drug racing sa puso mo. No? Na kinakabahan ka. Pero yung kapayapaan ng Diyos, it will slow down that panic. No? Peace has power to stabilize the soul. Storm don't destroy people. Hindi yan kayang i-destroy yung people. Uncontrolled emotions do. Yung mga uncontrolled emotions natin. No? Kapag wala kang kapayapaan. But peace keeps your heart steady when circumstances are shaking. No? Kaya dapat lagi tayong kalmado doon sa kapayapaan ng Diyos na nasa ating puso. No? Ano man yung dumating. In Mark chapter 4 verse 39, sabi po rito, and he awoke and rebuked the wind and said to the sea, peace, be still. And the wind ceased and there was a great calm. No? Pag dumating ka sa pagkakataon ng storm sa buhay mo, no? Ang unang binibigay ng Diyos sa atin, sabi rito, peace, yung kapayapaan. Hindi mo na patitigilin yung storm. No? Hindi pwedeng tumigil na yung storm, tsaka ka palang bibigyan ng kapayapaan ng Diyos. Hindi tayo ganun tinuturuan ng Lord. No? Kapag meron tayong storm sa buhay, ang ipinibigay ng Diyos yung peace muna. Then magiging kalmado ang lahat. Kagaya ng nangyari, yung sitwasyon ng mga alagad. Nung tumawid sila kasama yung Panginoon. Grabe, binabagyo sila. Si Jesus natutulog at peace, relax na relax. Eh, hindi sila nagtataka, bakit ganun? Kami takot na. Pero ito, at peace, no? Naginising nila yung Panginoon. Pag-gising ng Lord, hindi mo na pinatigil yung storm. Sabi ng Lord, peace, no? Sabi niya sa kanila, be still. No? Tapos, tsaka naging kalmado yung storm. Pag meron kang kapayapaan, kakalma ang storm sa buhay mo. Because that is the power of peace na nagmumula sa Diyos. Amen po ba? Jesus didn't calm the storm first. He spoke peace. When Jesus rules the heart, chaos cannot rule the mind. Sabi, heart and mind, no? Yun yung power ng peace. Yun yung pinoprotectionan ng kapayapaan ng Diyos. Yung ating heart at yung ating mind. No? Peace has power to strengthen faith. Peace allows you to trust God before the answer comes. No? Kailangan mo nang manampalataya ka sa Lord. And para maging matibay yung iyong pananampalataya, dapat yung kapayapaan ng Panginoon sa kalagitnaan ng chaos sa buhay mo, laging nandun. Laging present. Dapat hindi nawawala. No? Then the answer comes. Bakit? Sometimes hindi natin gusto yung sagot ng Panginoon sa mga pinapanalangin natin. Tama? Kasi iba yung gusto natin eh. But prayer, hindi yan yung kung ano yung gusto mo na dapat masunod.
kundi yung gusto ng Diyos na dapat masunod sa buhay mo. Yan yung payapang panalangin. Spirit ruled. Jesus ruled our hearts. No, hindi tayo. Romans chapter 5 verse 1, sabi po rito, since we have been justified through faith, we have peace with God. No? Dapat meron ka ng kapayapaan. No? Peace is faith resting. Dapat yung pananampalataya natin may kapayapaan, no, sa ating Panginoon. Hindi siya faith quitting. Pag nakakaranas ka ng problema, ayoko na! Lalo na pag na-overwhelm, quit na ako. Balik ka na sa dati. No? Hindi po yan ganon. No? Yung kapayapaan ng Lord, nandun ka sa problema, pero payapa ka kasi nandun yung pananampalataya mo sa Diyos. Peace has power to release God's presence. Galing, no? Pag payapa ka, talagang yung presence ng Panginoon laging nandun. God moves freely where peace reigns. In Numbers 6:26, sabi rito, the Lord turn His face toward you and give you peace. Na? Pag nandun yung peace, nandun yung presence ng Lord sa ating mga buhay. Strife invites confusion, but peace invites the presence of God. Number 5, peace has power to make you unshakable. No? Pag payapa ka, yung kapangyarihan ng peace ay nagiging unshakable ka. May nagsishake sa'yo. No? Totoo yun. Nasishake tayo. Over time, lalo na pag pagod, pag marami nang nararanasan, no? May nagsishake sa atin. Pero unshakable ka. Hindi ka nawawala. No? You may bend, no? Sinasabi ko kanina, but you won't break. Nabibend ng konti, pero hindi tayo nawawasak ng anumang mga uncertainty sa buhay. You may feel pressure sometimes, no? Ewan ko lang kung merong hindi nakakaranas dito niyan. Na hindi na pressure, but you won't collapse. Hindi tayo magko-collapse. In Philippians chapter 4, verse 11 to 13, no? Pakilagay ngayon next slide kung nandyan. Yan. Philippians chapter 4, verse 11 to 13. Basahin po natin, no? Wala dyan. No? Sorry. Teka lang tingnan natin. Pakipost nga, Sarah, yung Philippians 4:11 to 13, Joy, kung makita nyo. Maganda kasi yung sinabi ron, no? Bakit hindi ko na makita yung Bible, no? Yan. 4:11 to 13. Sige po, basahin natin. Kung makita nyo, pakipost na rin. Pakibukas na rin sa inyong mga Bible. Maganda po yung sinabi rito, no? Sabi po rito, hindi ko sinasabi ito dahil sa kayo'y pinaghahanapan ko ng tulong. Natutunan ko ng masiyahan, maging anuman ang aking kalagayan. Alam ko kung paano magikahos. Alam ko rin kung paano managana. Natutunan ko na ang sekreto kung paano masiyahan sa anumang kalagayan sa buhay. Ang mabusog o ang magutom, ang managana o ang maghirap. Ang lahat ng ito'y magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. Si Paul during that time, no? Talagang nandun yung panahon nila, napakahirap talaga ng dinadanas ng ating mga apostol. Pero hindi sila bumibitiw sa patuloy na paglilingkod sa ating Panginoon. No? Minsan napipressure, nasishake, nabibend, pero hindi sila nabobroke. No? Nagpapatuloy sila. Why? Kasi sinasabi po rito, no, sa 13, ang pinakamaganda, ang lahat ng ito'y magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. Hindi po yan sa lakas natin,
kundi sa lakas na ibinibigay sa atin ng ating Panginoon. Peace doesn't change the season. No? Yung kapayapaan, hindi niya chini-change ng anumang nangyayari o pangyayari sa ating buhay. It changed the person. Tayo mismo ang chini-change ng kapayapaan kung paano natin haharapin yung mga bagay sa ating buhay or any uncertainties. No? The world offers comfort. Itong mundong ito. Next slide. No? Offers control and distractions. Ano yung ino-offer ni Jesus sa mga to? Yung peace with power. No? Peace is not passive. It is a weapon. It guards your heart, governs your decision, and glorifies God. Yun yung ginagawa ng kapayapaan. No? Yung binabantayan yung ating puso, siya yung nagmamanage ng ating mga decision at nagbibigay ng kaluwalhatian sa ating Panginoon. Now, when you carry the peace of Christ sa ating mga puso, you can carry the authority of Christ. Kaya nga, nakalimutan ko yung talata, malilimutin na talaga ako. Somewhere in Luke, no, chapter 10, I think, sabing ganon, I have given you the authority to trample the snakes and scorpions, to overcome the power of the enemy, to heal the sick, sabi ng Lord. No? Yung authority ni Jesus, ibinigay na sa atin. No? Kapag nag-pray ka, no, sa mga may sakit, karamihan may nagpa-pray sa'yo na may sakit, huwag kang parang nagmamakaaw, nakikiuso, o namamalimos. Huwag kang parang namamalimos sa Diyos. Si Jesus hindi niya ginawa yun na nandito siya. Napansin niyo ba na pag nananalangin si Jesus, halimbawa, bulag, no? Anong gusto mo mangyari? Gusto ko makakita, be healed. Inuutusan ni Jesus by His authority. No? Inuutusan niya yung sakit na lumayas, umalis, gumaling. I speak healing. Declaration ang ginagawa ng Panginoon. Hindi siya nagbibeg. No? And same authority na ibinigay ni Jesus sa bawat isa sa atin who accepted Christ as your Lord and Savior. And that is the power of peace. Kaya pag nanalangin tayo, lumayas ka, sakit karamdaman, lumayas ka kahirapan, in the name of Jesus. Or you can declare by the authority that you have given us, I command you, spirit of sickness, right now, out, in Jesus' name. That's it. I mean, ganon yung kapayapaan, yung power ng peace na ibinibigay sa atin ng ating Panginoon. Amen po ba? Palakpakan nga natin si Lord. For our final conclusion, peace from God is not accidental. Hindi siya aksidente. No. Shallow or temporary, not even temporary. It is designed by God, directed by God, and delivered personally by Him. Yung kapayapaan na yan. God's peace is not accidental means it's not circumstantial. No? It is designed by God intentionally para sa ating lahat. No? Formed in His wisdom, perfectly suited for our hearts and situations. No? God's peace is also directed by Him. It is not random. Hindi to yung basta kung sino lang yung tamaan. No? Alam ng Diyos kung kanino ipapadala yung kapayapaan na to na nagmumula sa Kanya. It is designed for us. It is directed also for us. No? Ganun po yung Diyos. He sent peace to the places where fear rules. Lalo na kapag nandun tayo sa kalagitnaan na parang takot na takot ka, nasa kalagitnaan ka ng problema, no? Where turmoil rises, no? And where human strength fails. Lalo nang nandun yun. Peace goes where God sends it. Yung Diyos ang nagdadirect. God's peace is delivered personally by Him. Not through human effort, but through His presence. No?
Hindi yung sarili natin lakas, kundi God alone delivered that peace sa bawat isa sa atin. No? It comes by His Spirit through His Word and in the assurance that He is near. Napakalapit ng Diyos. No? He is a prayer away. Peace comes from God. That is the providence. The providence of peace is given for God's purpose. Yan yung purpose ng peace and works with God's authority. That is power of Jesus na nasa sa atin din. No? When God's peace rules your heart, fear loses control. Faith stands firm and Christ is glorified. Sa last slide, this is not the peace of the world. Hindi ito yung peace na binibigay ng mundo. Ito yung peace na nagmumula sa Diyos. And it is enough para sa ating lahat at sa ating pangangailangan in times of uncertainty sa ating buhay. Amen po ba? Palakpakan nga natin sila. Tayo po tayong lahat. Ang kailangan lang natin gawin, no? When these storms comes, when we are in a lion's den, or when we are in the wilderness, or if we have valleys in our life, no? Ang gusto ng Diyos ay lagi lang tayong payapa. Lagi tayong merong peace sa ating mga puso. I understand sometimes we are pressured, we are bent, there's someone shaking us. No? Pero hindi tayo iniiwan kailanman ng ating Panginoon. I mean, hindi lang naman kayo yung nakakaranas yan. Ang sabi nga ng 1 Corinthians 10:13, wala pang pagsubok sa mundong ito na hindi dinanas ng lahat ng tao. Pero tapat ang Diyos. Hindi niya tayo bibigyan ng pagsubok ng lagpas doon sa ating kakayahan. Bagkus pag dumating yung pagsubok sa ating buhay, gagawa yung Diyos ng paraan para ito ay ma-overcome ng bawat isa sa atin. Ang gusto lang ng Diyos ay lagi tayong at peace, lagi tayo, we stand still na, sa lahat dahil hindi naman tayo iiwan ng Diyos. Hindi lang kayo yon, si Pastora hindi naman exempted doon. Not even me. No, actually, mayroon akong mabigat na, siguro kaya itinuturo ng Lord to. No? And kaya inassign ako ng Lord ngayon is, ang gusto ng Diyos na i-ready ako sa mga ganitong pagkakataon. And I know no, na if God is with me, who can be against me? Nothing in this world can separate us from the love of God. Kaya ano man yung pinagdadaanan nyo ngayon, ano man yung mga uncertainties, merong fear, merong anxiety sa ating buhay, merong confusion, i-surrender natin ngayong umagang ito sa ating Panginoon. And if we want the peace of God, it is free, it is open para sa lahat. Ang kailangan lang natin gawin ay manampalataya sa ating Panginoon. Let's sing this song prayerfully. Hallelujah. Saan man naroon
stop. Kailan Let's sing it again. pa man. Hallelujah. Let's sing it again. Ikaw lamang, Panginoon. Kagapay saan naroon, suliranin man ay dumating, ikaw lamang, O Diyos, ang sasambahin. Panginoon ko, sa'yo lamang mananatili kailan pa man. Suliranin man ay dumating, Hallelujah. ikaw lamang, O Diyos, ang sasambahin. Panginoon ko, sa'yo lamang For the last time. mananatili For the last time. kailan Sing it again. pa Sing it properly. man. Suliranin Oh, man Jesus. ay dumating, ikaw lamang, O Diyos, ang sasambahin. Ends of chaos. Panginoon ko, sa'yo lamang in you mananatili kailan pa man. Mananatili kailan pa man. Mananatili kailan pa man. Hallelujah. Hallelujah. Glory, glory to you, Lord. Yes, Jesus. We praise your holy name, O God. Yes, Lord. You are our peace, Panginoon, O Yes, Diyos. Lord. Amen. Lord, marami pong salamat, Panginoon, O Diyos, sa iyong kapahayagan sa bawat isa sa amin, Panginoon, O Lord God. Salamat sa iyong kapayapaan, Panginoon, O Lord God, na lagi mong inilalagak, Panginoon, sa aming puso. Salamat sa iyong pagpapaalala, Panginoon, O Diyos, sa tuwing dumaranas kami ng anumang pagsubok sa aming buhay, any uncertainty, Panginoon, anxiety, fear, Panginoon, O Diyos, lagi kang nariyan upang kami ay paalalahanan, Panginoon, O Diyos. Lagi kang naririyan upang kami ay bigyan ng kapayapaan to calm the storms, Panginoon, sa aming mga buhay. Lord, hindi ko alam, Panginoon o Diyos, kung ano man yung pinagdadaanan ng bawat isa na naririto ngayon, Panginoon o Diyos. Maaring iba-iba yung mga suliranin, iba-ibang mga pagsubok ang aming mga nararanasan, Panginoon, sa aming mga buhay. Ano man ito, Panginoon, we still believe in you, Lord, Panginoon o Diyos, na hindi mo kami iniwan, Panginoon, sa mga sitwasyon na ganito, Panginoon o Diyos. Lord, amin pong isinusuko, Lord God. Ano man yung mga suliranin, Panginoon o Diyos, amin pong inilalagak sa inyong paanan, Panginoon o Diyos, ang lahat ng ito. What we need right now, Panginoon o Diyos, ay mapalitan, Panginoon, yung empty our hearts at mapalitan ng kapayapaan na nagmumula sa iyo, Panginoon, ang aming mga puso. Lord, tulungan mo ang bawat isa sa amin, Panginoon o Diyos, sa lahat ng nangangailangan ng kapayapaan na nagmumula sa iyo, O God, in the name of Jesus. Alam namin na ikaw ang source, Panginoon, ng kapayapaan. Ikaw mismo yung kapayapaan, Panginoon o Diyos.
na nasa sa aming mga puso, Panginoon o Diyos. And we believe, Lord, na meron kang purpose sa peace na ito sa aming mga buhay, Panginoon. Alam namin, Ama, na anumang mga suliranin, pagsubok na dumaraan sa aming buhay, it is not for us to destroy, Panginoon o Diyos, kundi upang maranasan namin ang kapayapaan na nagmumula sa iyo, Panginoon o Diyos, upang maging mas matibay pa kami sa aming mga pananampalataya, Lord God. Father, we pray, Panginoon o Diyos, na kumilos ang kapangyarihan ng inyong kapayapaan sa bawat isa sa amin, Panginoon. Any power of fear right now, I command you to come out in this place. Sa bawat puso ng mga anak mo na nakakaranas ng takot, ng pangamba, anumang suliranin right now, in the name of Jesus, we declare peace from you, O Lord, sa bawat isa na narito ngayon. Any fear of sickness right now, I command you to come out in the name of Jesus. In the name of Jesus. Any power of sickness, I command you to out in this place. Out in our body right now. Any spirit of diabetes out in the name of Jesus. Any spirit of high blood pressure, I command you to come out right now in our body in Jesus' name. Any spirit of infection, viral or bacterial right now, I command you to come out in the name of Jesus. In the name of Jesus. Any spirit of doubt, I command you to come out in Jesus' name. Any spirit of cancer, right now, I command you in the name of Jesus out in our body. In Jesus' name. In Jesus' name. Any kidney disease, kidney failure right now, out in the name of Jesus. Any power of poverty, I command you right now to be out in the name of Jesus. In the name of Jesus, I declare blessing upon blessing, upon blessing, upon blessing to each and every one of us right now. In Jesus' name, please open the windows of heaven right now and pour out your blessing, Panginoon o Diyos, sa bawat isa na narito ngayon. The blessing of peace right now. Punuin mo ang puso ng bawat isa na narito ngayon. In the name of Jesus, sa lahat ng nangangailangan, Panginoon o Diyos, we claim your promise that you will supply all our needs according to your riches and glory. Right now, we declare that blessing. We speak that word, Panginoon o Diyos, sa bawat isa na nangangailangan ngayong umagang ito. We rebuke any spirit of autism. We bind you and we command you to come out right now in the name of Jesus. In the name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Walang imposible sa iyo, Panginoon o Diyos. Anumang doubts, anumang fear, anumang anxiety, any kind of depression right now, out in the name of Jesus. In the name of Jesus, we declare healing upon healing, upon healing, upon healing sa lahat ng may mga sakit karamdaman sa aming kalagitnaan in the name of Jesus. To our extended family na nakakaranas ng anumang sakit karamdaman, we declare healing upon them right now. In the name of Jesus, we declare prosperity sa bawat anak mo na narito ngayon, Panginoon. In Jesus' name. In Jesus' name. Salamat ng marami, O Diyos. Napakabuti mo, Panginoon, O Diyos. Napakabuti mo, Panginoon, sa aming mga buhay. Any spirit of injustices right now, Panginoon, O Diyos, you are a God of justice. Ikaw ang siyang magbibigay ng tamang hatol, Panginoon, O God. In the name of Jesus, we ask for your spirit of calm, Panginoon, O Diyos, sa aming mga puso, Panginoon, O God. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Lord, salamat ng marami, Panginoon, O Diyos. Anumang mga bumabagabag sa aming mga puso, you empty our hearts, Panginoon, O Lord God. Right now, we surrender our lives to you, Lord God, sa umagang ito. Salamat ng marami, Panginoon, O Diyos. Salamat ng marami. Can we lift our hands for the last time right now? We will ask the Holy Spirit to embrace us right now. Come on, lift your hands. Lift your hands. Oh, banal na Espiritu, sa umagang ito, Panginoon, O Diyos, what we ask from you right now, Panginoon,
ay akapin mo ang bawat isa na naririto ngayon. In the name of Jesus. Thank you, Holy Spirit. Salamat ng marami, Panginoon. We glorify your name. We give you thanks. We give you worship. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen.